This episode is brought to you by Bingo Plus. Bingo ang saya. Plus sa panalo. Maraming salamat, Pacman. At welcome, mga papa. Ito po si Ingot. Kasama pa rin natin ang host ng Konichi Mates. Walang iba kundi si Tristan Ting. Welcome mga papa. Ano na naman tayo? Record na naman tayo nito. Grabe no, pati si Pacquiao, kahit madaming pera, pumapatol pa rin sa sugal. Siyempre, sisipin mo si Pacquiao, pumatol na dyan sa kay Bingo Plus. Tayo pa ba? Oo, tayo wala pa ba naman. na kumakatok nga tayo sa puso ng ating mga listeners na tulungan tayo at mag-Patreon sa atin dahil nandito yung link ngayon sa gumagalaw ngayon dito sa nandito sa baba www.patreon.com/papapatreon. Actually, wala kayo masyadong makukuha pero tulong nyo na lang sana sa amin yan. Hirap. Hirap natin. Dahil naghihirap na kami. Pero ito, speaking of mahirap napanood mo ba yung yung TikTok or yung sa social media na may mga youngsters Yun nga, inisip ko, nung unang nakita ko yan, ano yung youngstanas? Tapos pinanood ko yung yung video na may ito i-clear nyo lang sa mga nakikinig, i-clear nyo lang din ako na yung pala yung youngstanas, yan pala yung mga Jejemon na Gen Z. Na nung mga 1990s, ang tawag namin dyan, mga Jologs. Tapos nag-evolve siya nung mga 2000 na, naging tawag na nila Jejemon. Mga Jeje. Tapos, may sumunod ba after ng Jejemon? Nagkaroon ba ng iba pang term after Jejemon? Alam ko nagkaroon pero alam ko hindi ko na maalala pero sa mga nakakaalala message comment nyo na lang kung ano yung next evolution after ng Jejemon. Jejemon. Tapos ngayon, ito na ngayon, the Gen Z, yung Youngstanas, Gen Alpha na yan, no? Hindi ko na alam kung ano mga tawag sa mga generation label pero alam ko Gen Z, millennials. Nung millennials, yan yung Jejemon. Yun yung Jejemon. Diba? Nung bata tayo, Jejemon kapag nagsuot ka ng ganon. Hindi, pero before nung Jejemon, Jologs muna Jologs, tapos Jejemon. Nung bata ako, Jologs yung tawag Tawag nga ng mga kapatid ko sa akin, Jologs daw ako Kasi mga kaibigan ko daw, mga Jologs 3 years. Kasi kulyat ka. Yung ganun ba yun? Kasi kulyat ako Kulyat high ka. Oo. Pero, ito, kaya natin na mention to. Maliban sa, sinuggest to ng ating kaibigan sa The Broden na si Vince Santos. Kasi, yung point ng video is, hinarang sila ng security guard at parang tinaboy doon sa private property which is yung BGC. Dahil siguro na-judge sila dahil mukha silang Jeje, mukha silang sila, minority. Kasi natawa ako dito sa comment ni Daniel Santos. Ito yung sabi niya, mga bagong term daw. Ganda. Alam mo ang mga boss niyan. Ganda boss niyan. May bagong mga term na sila, yung anong krumuya? Anong krumuya? Yung mga ganyang boses, di ba? Yeah. Paimbaryaya. Pero ayun nga. Yun yung nakakabahala. Well, hindi pala nakakabahala. Na surprise lang ako na pwede palang gawin yun or gagawin pala nila yon na kapag hindi ka nakasuot ng certain look
or kung hindi akma yung certain look mo sa isang napakalaking lugar na BGC, pwede kang i-restrict na pumasok. Pwede kang hindi papasukin doon sa area na yun. Pero napaka-ano nun, napaka-harsh nun, eh. I mean, papaano nga kung kagaya ng sinabi nito ni Otep Magpantay na mga mukha daw perwisyo. So, yun yung mga babangon, "Manong ulam, ma?" "Manong ulam?" Yan. Tambay yata yun. Pero hindi. Ang ano kasi, sige, fine, mukha nga silang mga perwisyo kagaya ng sabi nito ni Otep Magpantay, hindi yan galing sa amin, Pero, papaano kung mukha ka lang perwisyo pero mabuting loob ka naman? Ayun lang. Kasi, mas madali mag-judge na sa physical mo kaysa sa suriin pa yung pagkatao mo eh. Kasi alam ko nagkaroon kasi ng video dito siguro a few weeks back, mga 2 weeks ago, na habang sumasakay sa Grab or sumasakay sa ride-hailing app yung isang pasahero, dinukutan siya. And surprising at hindi naman nasusurprise yung mga tao nung nakita yung video, yung profile nung nandukot sa kanya, mukhang perwisyo yung nandukot. Katulad ng sinabi ni Otep Magpantay. Young Stana. Pero ito ngayon ko lang talaga narinig yung term na Young Stana. Yun talaga yung yun yung parang isip ko, saan galing kaya yun? Young Stana. Parang mga hip-hop crew name eh. Parang bagay nga, tanungan nga nila. Anong crew kaya? So sa tingin ko, dito natin papagulungin ang topic na paano ba yung damit tsaka yung imahe at yung real world consequences dun sa itsura mo. Alam ko medyo napaka-superficial siya. Napaka-superficial itong topic na to eh. Pero kasi ganun yung mundo na ginagalawan natin eh. Kitang-kita nyo naman, nagkaroon nga ng parang nagkaroon ng pagtaboy sa mga kabataan. Alam mo, ano yun eh, may nangyayari, pero bago pala yan, gusto ko lang nga palang kantahan ng happy birthday ang ating ka-freshness na si Kevin Gorospe. Kevin Gorospe, happy birthday sa'yo. Kevin Gorospe ng Freshness by Kitorific. Kaibigan natin yan. Dahil nanunumbat yan, hindi ko na daw siya binabati. So, ito na. Kevin Gorospe, kada episode, babatiin na kita, promise. Basta wag ka lang aalis sa Patreon. Tsaka babatiin din natin yung mga yung mga Patreon friends natin, supporters, dahil yun lang naman yung makukuha nila sa atin eh. Oo nga. Sino ba yung mga yan? Meron ka bang listahan dyan? Isundot na lang natin kada O sige, go. Sila Raymart Tapang, sila Marvin Kapuyan, si Ali Bien, si Mark D, si Sunny Sazon, si Freshness, yun, si Kevin Gorospe to, tsaka si Abby Mondano ng Asco Machine Shop dyan sa yan. Ako, salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa amin kahit wala kayong napapala. Pero thank you from the bottom of our hearts. Salamat. Kung sa mga iba na gusto pang babati, mag-Patreon na kayo sa www.patreon.com/papapatreon. So, yun. Balik tayo. Balik tayo ulit. Nahirapan ako kasi hindi naman natin, ang hirap kasing i-judge na sasabihin mo, hindi ka pwede dito sa BGC kasi mukha kang dugyot. Naka-hoodie ka kahit mainit. Ganun. Yun, naka-hoodie ka kahit mainit. Paano kung suot niyang hoodie, yung hoodie ng Machong Chismisan, manipis lang man yun eh. Naalala ko, binigyan ako ni Ingo ng hoodie ng Machong Chismisan eh. Pag suot ko, tangina, giniginaw pa rin ako.
Sabi ko, design 'to para sa Pilipinas kasi para puwede kang mag-ano, mag-hoodie kahit mainit. Pwede ka mag-hoodie kahit summer. Yun, para kasing papaano kung kasi yun nga, papaano kung mabait naman yung bata? Kasi ang Hmm, nangyayari dito, nung nabasa ko 'tong yung sinend mo sa'kin 'tong topic na 'to, Ingo, naisip ko lang dito parang nakumpara ko lang siya sa ano, sa mga airline, sa oo, pagfa-flight. oo, oo. Dahil nga ang daming mga yun nga, yung mga terorista, yung mga nagdadala ng mga yung Mga bomba, nagiging ng mga kontrabando, bomba or mga oo. ah, nag nagte-threaten sa safety ng mga tao. Hmm, And karaniwan may isang profile naman yan, 'di ba? oo. Na sinasabi na dahil lang dun sa mangilan-ngilan na mga ganyan na sumisigaw ng ano yung Aloha sumisigaw? Akbar. Yan, lahat na yung lahi nila yun na yung naano, lahat lahat na sila parang nalagyan na sila ng stereotype na gano'n. So, ang nangyayari din Mm. parang ganito rin yung nangyayari dito sa mga youngstanas. Papaano Oo, kung gusto lang nilang maging maporma, oo. hindi na sila puwede sa BGC. Eh, siyempre sa BGC 'pag inisip mo, kaya ka pupunta sa BGC, "Tangina gusto kong pumorma." Eh, tingin nila ang ganda ng porma nila. Ba't Eh, hindi ka kumigo? kasi habang sinasabi mo kasi na ano, na gusto nilang pumorma sa BGC, kasi nagtrabaho ako sa BGC for some time, eh. Parang tangina, wala kang makakitang wala kang makakitang nakakagano'n, unless nagko-cosplay ka. Ano ba Yung yung sinasabi ga mong quote unquote nakagano'n? Ano bang gano'n mga meaning pormahan niya? ano, kasi naka-ano sila, eh, mukha silang Chicano, mukha silang Mexicanong yung 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 paano nung panahon natin mga hip-hoppers, gano'n. Yung mga maluluwag yung t-shirt, yung mga pantalon, puwedeng naka-low waist, puwedeng um, naka-high cut, tapos high cut din yung medyas, yun. Actually, hindi ko din maintindihan yung porma nila, eh. Pero feeling ko, hindi lang kasi sa ano yun, eh, hindi din sa damit yan, eh. Feeling ko sa kutis din yan, eh, na nadadala, eh. Pero eto, bago tayo punta sa kutis at kung ano pa yung masabi ko, pero either way, either sa damit or sa balat, katulad ng sinabi mo, may certain profile, may certain racial profile yung mga terorista na stereotype sila. Talagang ano Mm. talaga, appearance first talaga. Kaya nga din ano eh, kaya nga din sa sa mga bata, feeling ko kailangan din nila matutunan na um, i-prepare yung mga bata sa realidad at hindi dun sa ideals or idea na mabait naman ako, eh. Dapat ano, hindi ako mada-judge. Pero hindi yan yung ano, eh, Mm. reality, eh. So, kunyari ito sa mga anak natin, um, kasi iniisip ko dati nung bata ako, sasabihan ako ng tatay ko, "Ba't Hmm. suot mo mukha kang tanga?" Pero ako feeling ko sobrang in ko, ta's ako siyempre sabi ko, "Ba't ako mukhang tanga, ano ako, maporma nga ako, eh." Oo, oo. Sabi nga ng mga tropa ko, sabi nga ng mga ka-crew ko, "Tangina, ang galing kong pumorma, eh." Tapos sasabihin mo ano, "Boomer ka lang." Kasi ngayon, ganyan yung sasabihin ng mga bata sa'tin, "Hindi, boomer ka lang, hindi mo Oo. naiintindihan yung style." So, papaano ba nating kasi eto nga, yung ang sinasabi kasi natin dito is hindi naman yung dressing properly, ang context naman kasi talaga nito, hindi naman yung kailangan magdadamit ka ng mga branded, magdadamit ka ng Hmm. mga mamahalin or yung magmukha kang sosyal, 'di ba? Oo, oo. Siguro more on ang hirap lang kasi nitong ituro, kunyari sabihin mo, "Oh, ito dapat yung sinusuot mo 'pag magmo-mall ka Hmm, or 'pag ako magpa-park ka or 'pag" kung ano yung dapat appropriate lang sa lugar.
ito yung ito yung siguro natutunan ko nung growing up. Kapag magsusot ka, make sure na proportional yung suot mo sa katawan mo. Meaning, kung magmamanggas ka, dapat hindi lagpas ng siko. Kung magpapantalon ka, dapat yung sakto lang. As in, yung sobrang generic na na pagsusuot. Alam ko boring siya, kaya nga generic eh. Alam ko boring siya. Pero yun yung pinaka-safe. Kung gusto niyo mas safe, magsuot kayo ng Sunday's Best. Pero yung Sunday's Best na pang Katoliko sa ibang reliyon baka iba yung Sunday's Best nyo eh. So, tayo? Sa pang-Katoliko lang, pang-Katoliko. Wag sa ikaw Sunday's Best, pang-Katoliko lang yun Ayoko naman lang di ako sasalita dyan Ito sinabi nito ni Jet Nati sa Instagram. May comment siya dito. Kasi daw, tong mga youngstanas, may certain angas para makasali sa crew. Baka yun naman din kasi, kahit ano pa yung suot nila, kahit nasabihin mo naka-Amerikana yun tapos yung angas niya yung naglalakad, yung gumaganon, maglakad. Oo, parang malaki katawan, parang tapos buhat. Basta gumaganon maglakad. So, parang hindi ko na alam, para kasing ang hirap mag-judge. Kasi ako kasi personally ako kasi, pag kunyari lalabas kami, hindi ako nagsasapatos eh. Lagi lang ako naka-shirt tsaka naka-tsinelas eh. Akala ko nakapaha lang siya. hindi pa ako maabot sa ganun. Pero lagi lang ako naka-tsinelas. As in, pero ngayon, tsinelas lang. Lagi lang ako naka-tsinelas tsaka naka-short tsaka naka-t-shirt. Ito, kung ano tong suot ko ngayon, pag kunyari magmumol kami, kakain sa labas, ganun lang. Hindi ako magpa-pants or kahit nga pupunta mga birthday, lagi ako naka-tsinelas kasi naisip ko, na pag pupunta naman kami sa mga birthday, papatanggal din naman yung sapatos sa labas ng bahay. So hindi ako Pero yung tsinelas mo, closed sandals siya, hindi flip-flop. Flip-flop. Flip-flop siya? Oh, well, recently lang ako hindi na nagpi-flip-flop. Kasi nasira. So, tas nakita ko naka-sale yung Crocs. Tas yung dati meron akong slip-on na tsinelas. So naka-clogs ka ngayon. Bumili ko dati slip-on na tsinelas. Yung parang mga 3D printed na malaki. Yun yung nadulas ako. Nadulas ako tapos nabagok ako na nagpa-hospital pa ako kasi nga yung pagkabago ko yung nahilo ko tas first time kong na-blackout. Tapos di sabi ko tas sabi ng mga kakilala ko dito, dapat binibili mo mag-Crocs ka kasi yun hindi ka talaga madudulas. So nakita ko ng sale na Crocs dito. So yun, lagi ako nakaganon lang, naka-Crocs tapos naka-short. Yung Crocs mo, wala mong butones? Wala. Okay. Sige, ninigrado lang. Bakit? Tinatanong ako ni Rocco, ba't wala daw ako nun eh? Ba't wala? Kasi pareho kami ni Rocco. Sabi niya, ba't daw yung Crocs ko, wala daw G-Beats? G-Beats ba tawag doon? No, G-Beats yung tawag. Why don't you have G-Beats? Sabi ko, kasi nasa na lahat eh. So, pero yun. Kaya nga naisip ko, baka naman it's a Filipino thing na ginajudge yung suot ng mga tao. Kunya nasa mall. Yung, di ba sinasabi, hindi ka papansinin pag hindi ka nakabihis ng maayos. Kasi pag nagkita tayo, lagi din naman ako naka-short, di ba? Nagkita tayo, naka-short lang din ako nun eh. Naka-shorts ka din nun. Tsaka naka-chinelas, di ba? Nagpunta nga ako ng Thailand nung sumama ako sa All Balls. Pumunta ako doon, naka-short tsaka naka-chinelas eh. Mainit naman kasi doon. Kasi nga mainit. Yun nga, pag sa Pilipinas, so ganun talaga eh, dahil na mainit. Shorts ka tsaka chinelas. Although ito nga, naisip ko na. Yun nga, mainit, tapos naka-hoodie ka, o kaya naka-jacket ka. Oo. Tapos maluwag na layered na mga damit. Oo, mga na-layered na damit. Na yun? Tama nga. Maano nga talaga.
Mukha Mafa-flag ka kang niyan. tanga. Oo. Pero ano yan, sabihin natin gano'n yung sige, sabihin natin na gano'n yung suot ng mga bata. Pero gawin mong mga tisoy mga yan. Yun pa, kunyari gawin mo si ano, si James Reid. Oo, gawin mo mga James Reid Pangahap. diyan. Okay, hindi ito lang, wag na si James Reid. Kunyari ito si Masahiro, para matuwa si Oo. Lance Leland Canlas. Banggitin natin dito si Masahiro. Andiyan na ba? Kunyari si Masahiro, nakaganyan, suot ng mga young stanas. Oo, mga So sana layered. yung mga magaling mag-edit diyan, kumuha kayo ng picture ni Masahiro. Tas puwede ninyong ilagay sa katawan ng young stanas. Tignan natin kung mahaharang ba siya sa BGC. Or kunyari Pero ito si Vince. Si Vince 'di ba tisuyin, 'di ba? May balbas, mukhang kamukha ni mayaman. Andrew Tate. Kamukha nino? Andrew Tate. Mukhang Andrew Tate 'di ba Oo. si Vince ng The Vince. Broden Podcast. Pag suotin mo ng yang stanas 'yan, hindi haharangin 'yan, Kahit na sabihin mong mandurukot pa 'yan or holdapper, hindi 'yan haharangin. Oo. Kasi Oh, yung postura niya tsaka yung tindig, yung itsurahan niya, So medyo nagiging unfair. Medyo nagiging unfair siya para sa akin, na dahil nga lang sa itsura ng mga tao. And yun nga, since yung mga madudungis, sila yung mga magnanakaw or mga gumagawa ng gulo, well, karamihan, yung ibang madudungis, nadadamay. Ito. May magbibigay ako ng example. So, parang ano lang yan parang mga, kunyari may kakilala ka, Tristan, kunyari lang tapos mayabang yung dating niya. Pangit yung kutis niya, tapos medyo kulay mahogany yung basta kutis bayag siya, ganun. Pero kung magsalita siya parang mayabang. Parang nawawalan kasi ng credibility yung yung sinasabi niya, 'di ba? So talagang, pero kapag gawin mo siyang, balik ulit tayo kay James Reid. Kung si James Reid yung magsalita na yun, kunyari, ang pinag-usapan nila tungkol sa chicks. Kuya sabi ni Kutis Bayag, ma-chicks ako madami akong chikas, mga bata, mga OJT. 'Di ba ang yabang? Pero pag kuya James Reid yung nagsalita, maniniwala ka kasi itsura pa lang Kasi credible. Kasi Makitama yun. mukhang credible. Tsaka ito pa, siguro, sige, tanggalin muna natin yung hindi ko, ako pa na dapat magtanggal. Hindi ko muna sabihin yung tungkol sa kutis or itsura. Generic lang. Naalala ko nung college ako, kasi nakita ko yung anak mo sa background Nung college ako, mas matanda ka pala sa akin, Nung college ako, mahaba din yung buhok ko. Tapos lagi akong pinapagalitan ng tatay ko dahil mahaba ang buhok ko. So, parang, nung time na yun, wala, kung bata ka, kung hindi ka pa nakagraduate, or siguro kahit nakagraduate ka man, sabihan ka pa rin ng magulang mo na magpagupit ka, ano ba yan, buhok mo na yan, ang gulo-gulo. So, parang tinuruan tayo na, or siguro ako, parang tinuruan ako kung paano ako manamit based sa preference ng magulang ko. At hindi based doon sa preference or yung pinaka-generic na sa society na dapat, siguro mas maging acceptable sa akin yun if sinabi sa akin ng parents ko na hindi ganyan yung itsura ng matinong tao, or kapag magtatrabaho ka, kailangan mo maging mukhang professional, yun. Pero diyan nga pumapasok yung sa mga magulang natin na feeling ko it's more about protection, hindi suppression. Pero bago Diba? ka magpatuloy diyan, Tristan, trabaho muna tayo. Ay, sige. Panalo sa aking
Buti sinabi mo tungkol sa protection dahil sa Bingo Plus, protected ang inyong data, pati yung pera nyo kasi mapupunta din naman sa kanila yan. At sabi nga pala ni Alex Gatchalian, colonial mentality pa rin talaga eh. Pag maputi yung nagdamit ng parang youngstana, cool. Pag Pinoy, yung features, Jejemon or Baduy. Sabi ni Gonzi TP, kailan labas itong episode na to? Most probably by Friday siguro or Thursday. Gons TP, ba't nagmamadali ka? At sabi ni Ton Ramos, magandang gabi mga papa. Magandang gabi din sa iyo, Ton. Ayan. Sasabi mo, Tristan, tungkol sa protection at suppression? Ay, ito pala, before ko sabihin yan, ano din, i-call out ko lang yung isang listener natin. Nakakala ko nagpo-follow na sa Instagram natin. Si Lois Calipa, si Maria Luis. Ay, hindi pa pala nagpa-follow to. Tapos comment sa episode, hindi pa pala nagpa-follow sa Instagram. So, kunyari kayo, kung kayo, nakikinig kayo ng episode na to, follow nyo kami sa Instagram at Tatayhood Podcast. Kasi, kinig kayo ng kinig, follow button lang at Tatayhood Podcast sa Instagram. So, makinig kayo, follow nyo kami. Para, pag hiningi naman yung social media namin, pag pinakita namin, pag tinanong kami anong social media ninyo, hindi naman makikita, 5 followers lang. Hiyang-hiya kami nung hiningi ng Bingo Plus yung social media namin. Ayoko pang ibigay. Kasi wala pang 100 yung followers. Ito nga, nagreklamo na si Tricia Maria Luis Ramos. Sa IG lang, ganun talaga, i-call out ko kay lahat. So, yun lang. Hindi, ito nga yung sasabi ko. Yung mga magulang natin, it's more about protection rather than suppression. Hindi natin, kumbaga, tingin ko yung sa magulang mo, lalo na, di ba, nanay mo teacher? Siyempre, alam niyo yung mga profile ng mga gagong bata. Oo. And ayaw niyang mapunta ka sa maging para kang yung mga nagkakating, yung mga umakakit sa bakod. Sasabihin sa inyo, magpalit ka muna ng Ingo, magpalit ka muna ng damit. Hindi naman yun, siguro ito sa akin, siguro ako ganun din yung ginagawa ko sa mga anak ko eh. Pag sinabi ko magpalit ka ng damit, inisip ko, well, hindi naman kasi napoprofile yung, nakita mo, hindi naman mapoprofile to kahit long hair eh. So, parang sinasabi ko lang, pag minsan, ayoko lang na magmukha kang tanga. Kumbaga, parang gano'n. Minsan, pag nakita ko, ba't ganyan yung suot mo? Magpalit ka naman ng damit. Na gusto ko lang, magmukha kayong maayos. Yun lang. Hindi ko naman sinusuppress yung fashion sense mo eh. Pero, nahihirapan akong magsabi. Parang kunyari, ito, yung gupit niya ngayon. Di ba sabi mo, ang haba ng buhok ng anak mo ha. Nakailang discussion na kami yan. Nagpagupit na kami before. Pinagupitan ko yan before. Okay. Tapos nagpagupit na nagupitan sa kanya maiksi. Tapos hindi niya nagustuhan. Ang problema kasi sa buhok niya, yung puyo niya magulo. Yung dito niya magulo. So kailangan mahaba. Ang mangyayari pagka maiksi yung buhok niya, nakatayo yun maraming nakatayo dito. Parang parang peacock. Nakatayo dito. So, nung isang beses ako yung nagdala sa pagupitan sa kanya, tumayo yun dito. So, parang ilang buwan siya, nakasombrero pumapasok. Sabi ko, sige, pababae mo na muna. Tapos ngayon, parang sasabi niya, ayaw magpagupit. May pinapakita siyang look na gusto nga daw niya, yung wolf cut. So, yan yun. Yan yata yun eh, wolf cut. Yan yata yung wolf cut eh. So, pag tinatanong ko naman, gusto mo naman magpagupit? Hindi pa daw. O di hindi. Dito kasi, ang hirap ngayon sa panahon ngayon eh. Parang, pag diniktahan mo yung mga bata, well, dito lang parang, masyado mo silang sinusuppress. Na hindi naman, nagkikare ka lang. Na parang sa akin nga, ito pala, naalala ko lang, kasi meron ditong mga tinatawag, yung mga youngstana sa Pilipinas, meron din dito, ang tawag, eshe. Di ba sa Mexicano yun? Hindi, eshe. Ang spelling niya, E-S-H-A-Y. Yun yung mga bata. Yun yung mga bata na mga mapaporma. Tapos, ganun din, parang youngstana na nasa group, na feeling lang ang forma nila. Ang profile naman nun,
mga naka-shades, tapos yung gupit nila yung long back na Parang wolf cut. hindi parang Parang wolf cut, eh, yung parang Randy Santiago. yun parang gano'n, yung gano'n. Okey lang, Kuya, old what's the school yun. haircut of the Esha? Yun, mga naka-mullet na gupit. Mga nakamalit, putya pang redneck yun, redneck Yun, yun. gano'n yung mga gupit, mga naka-mullet, tapos 'pag nagsalita, "Eshay ba?" Gano'n yung mga boss, "Eshay ba?" Gano'n Eh, di magsalita, napaka-thick ng "Eshay accent, ba?" Sa mga thick taga-Australia na nakikinig, sa mga oo. 3 Australian na taga-Australia nakikinig ng Tatayud, alam nila 'yan, mage-gets nila 'yan, yung mga eshe. Maporma 'yan na branded yung mga itsura ng mga damit, mga naka-Gucci or mga ano, pero sila yung mga nanggugulo. So, Ah, pinapakita ko yun sa anak ko na parang ito, dapat hindi ganito yung itsura mo. Kasi tignan mo yung mga oo. ginagawa nila. Yan yung mga nangnanakaw ng kotse, yan yung mga nanggugulo. Baka So there's ma-profile ka na ganyan. oo, So, yun yung sinasabi ko generation dito profile, na huwag okey. kang maging ganyan. Ayan, sabi Mm. nga ni Alex, yung mga nakamalit. At saka So, yun. ano, yung sinasabi mo naman kay Rigo, hindi naman sa pagiging KJ mo as a tatay, pero that's for his protection lang. Dahil nga Oo, totoo. yung intention mo naman is 'wag ma-profile kasi 'pag na-profile ka, potentially na ma-hassle ka. Buti nga walang ICE diyan sa sa Australia kasi baka madampot siya. Tsaka siyempre maju-judge ka, maju-judge siya. Kunyari nagkaroon ng ng gulo, tapos ang itsura mo, mukhang youngsta na, tapos ang Mm. mga nanggulo, mga youngsta na, baka mapagbintangan ka pa. Pero nung bata ako, Hmm, napagbintangan ka youngsta na ba? yung mga porma ko. Oo, kasi yung Oh mga my kaibigan ko mga youngsta na, eh. Totoo yan sa mga dati kong mga kakilala. Youngsta na kasi nga tangina, kami yung mga nagpa-practice ng sayaw sa sementeryo, na tapos pagka nakakita kami ng mga buhangin na nagpa-practice kami mag-backflip dun. Kasi siyempre Putang idol namin street boys, da eh. dancerist pala 'to si Tristan dati, Gano'n kasi nga yung gano'n ang mga youngstanas nung Hmm, 90s. So yun yung oo. kaya nga pero hindi naman ako pinigilan. Well, ngayon ko nga na-realize na kaya pala yung tatay ko tuwing may pupunta sa'min na mga kaibigan ko laging tatanungin, "Taga saan Hmm. yung ano, taga saan yung kaibigan mo?" Tapos 'pag sinabi ko, "Taga diyan sa Luzon." "Ah, puro squatter dun, ah." Ang tingin ko lagi nun, parang ako, "Ano ba 'tong si papa parang masyadong mata pobre." Pero yun nga, 'pag ngayong Pero totoo nagzo-zoom nga, out ako, medyo nga, pero feeling ko ayaw din niyang ma-judge ako unfairly and ayaw oo. rin niya na ma-profile ako na gano'n yung mga kasama ko. Buti nga yung tatay mo hindi siya jinudge kung ano suot niya, Jinudge siya kung saan siya nakatira, Mas mas Yun. katanggap-tanggap yun, Hindi, Ewan ko alam ko formula. dati may sinabihan yung tatay ko, eh, "Yan tignan mo." Sinabihan na isang kaibigan ko, "Yan tignan mo itsura niyang kaibigan mo, mukhang adik." Ginanon, eh, sa harap nung Pero kaibigan ko, adik nga nung Hindi, mukha lang hindi. adik. Mukha lang Pero talaga. yun nga, mukha lang adik. Kasi nga youngsta na nga, eh, gano'n din, eh, youngsta ng pormahan din, eh. So, ngayon naisip ko, parang pinoprotektahan lang din ako ng tatay ko, hindi lang niya siguro alam papaanong i-explain. Hmm, Dahil gano'n naman yung mga parents before, eh. Hindi naman oo. talaga na, na-e-explain, eh. Tsaka siguro yun nga, yung hindi sa pag-explain kung bakit bawal, tsaka siguro as a tatay din or sa parent, dapat ano din, turuan din yung bata na maging aware dun sa kung ano ba talaga yung dapat na dress code. Katulad nung for example, pupunta ka sa buffet, buffet ng hotel, siyempre bawal dun yung slippers, naka-jersey, basketball jersey, basketball shorts. Di ko pa nasusubukan magpunta sa buffet na naka-basketball shorts, Pero parang ayokong subukan, baka masayang lang yung pamasahe ko. So, ayun, siguro yun yung dapat din ituro sa mga bata. Kasi growing pag tanda nila, 'pag nagtrabaho na sila, dapat um magde-dress sila accordingly. Since nasabi mo yang buffet na Oo. pagpupunta sa buffet, ta's sabi ko nga 'di ba lagi lang ako nakatsinelas tsaka naka-short.
Oo. So, nung huling uwi ko ng Pilipinas, pumunta ako sa Tsukiji sa Century Park. Sa Century Park, oo. So, sabi ko nakita ko sa mga vlog maganda ditong kumain, Japanese buffet, Tsukiji. Oo. Naka-short ako tsaka nakatsinelas. Kami nung kapatid ko naka-short tsaka hindi kami pinapasok. Seryoso? Oo, hindi kami pinapasok. Tapos sabi ko, "Hindi, naka-check-in naman ako dito, eh." Sabi ko, "Naka-check-in ako dito." Sabi, "Sir, bawal po kasi yung nakatsinelas, eh." Sabi ko, "Putang ina," sabi ko, "Tangina kahit naka-check-in, bawal po, eh. Oo. Ano lang, bihis na lang po muna kayo." O So, tinamad na sabi ko sa kapatid ko, "Tangina nakakatamad magbihis, 'wag na. Sa labas na lang tayo, mag-inasal na lang tayo." Nag-mang-inasal na lang kami. Buffet din naman ang kanin dun, eh. Pero yung pangalawang attempt ko na mag-Tsukiji, gano'n ulit, Hmm, nakatsinelas. Since oo. magsasara na sila, Pinapasok na pina-approve dun kayo? sa manager, sabi dun sa manager kung puwede ba ganito, ganito. Oo. Pinapasok na kami. So, nakapag-Tsukiji rin ako. So, wala kang baon na sapatos dun? O may baon kang Meron, sapatos? Okey, meron ayaw mo lang pero talaga? ano, eh, Na tinatamad na akong umakyat. okey, Tas okey. sabi ko, "Wag na nga, hayaan mo na, busog pa naman tayo ng konti, eh. Mag-mang-inasal na lang tayo." Yun yung ano. Pero yun nga lagi talaga kasi ako nakatsinelas lang. Ito Yun lang. sabi ni Lance Leon Canlas, maliban sa pa-shoutout kay Papa Masamulak, ah, sabi din niya sa akin na kaya hindi ako nagba-basketball shorts kasi ano, Hindi ka hindi nagsusuot ng basketball ah, gear. hindi ako nagsusuot ng basketball gear kasi hindi ako nagba-basketball, which is tama naman. Ito sabi ni Daniel Santos, baka yung young Stana nag-undergo sila sa phase din ng buhay nila. Kasi yung time namin dati, uso yung mga emo tsaka gangster. Pinagtatawanan din sila ng mga generation na mas matatanda. Totoo nga, oo nga. Alam mo ano yun, isang learning opportunities para sa young Stana na mataboy ng security guard. Kasi dun nila malalaman na ano, eh, yung harsh ng reality, eh, yung harshness ng reality na dapat magsuot ka ng wasto, ng malinis, ng maayos, according sa kulay ng kutis mo. Oh, pero yun nga, dito lang din natin napapatunayan kagaya ng sinabi ni Alex kanina, na colonial mentality rin talaga sa Pilipinas. Pero kung mga medyo mistisuhin yan, hindi sila madja-judge. Oo. Or kunyari biglang nag-English-English, hindi Oo, sila for example. madja-judge. Yun lang yung parang ugaling Pilipino siya. Tingin Oo. ko lang, yung nadja-judge na and same with yung sa mga buffet sa hotel. Hmm. Kasi kunyari sa ibang bansa, ito na-experience ko ulit 'to. Yung sister-in-law ko naman, nung umuwi kami kasama yung kapatid ko tsaka yung asawa niya, um, naka-book kami saang hotel 'to? Sa isang Sa hotel. Astoria. Nag-ano kami sa Oh, Astoria, ta's may oh. breakfast buffet. So Hmm. yung sister-in-law ko bumaba siya naka-pajama. Hmm. Kasi hindi pa siya nag-aayos, baba siya pajama ta's para mag-buffet. Sabi sa kanya, "Ma'am, bawal po, kailangan po nakabihis 'pag magbu-buffet ng breakfast." Bawal So siya, sabi magpajama. niya, "Ha?" Oh, Ta's naisip niya, hindi naman siya nakipagtalo, pero oh. sabi lang niya, um, "Pero ang dami na naming napag-bookan before sa ibang bansa. Ano, naka-pajama lang ako laging bumababa, eh, kaya gano'n yung." Sabi ko, "Ba't kasi naka-pajama?" Sabi niya, "Kasi before naman sa mga pinuntahan namin before, okey lang, eh, naka-pajama ka Hmm. bumaba, mag-buffet ka kasi magbe-breakfast ka lang naman, eh." Na which Diyan is true, Boracay ba 'yan? Hindi, Historian, Astoria lang okey. sa Ortigas. Okey, okey. So, ta's yun, yung parang na ako rin naisip ko lang, oo nga 'no. Kaya ka nga dito magbe-breakfast kasi komportable para hindi ka muna magbibihis. Pero Mm. kailangan daw nakabihis. Although ako rin naman siguro bawal lang yung naka-pajama. Baka Oo. merong pinapakitang image din yung mga hotel dito na, um, walang mga young stanas dito Oo. sa hotel na kailangan presentable ka lang. Siguro yun talaga Oo. yung ano rin sa Pilipinas. Hindi mo rin masisisi, walang may kasalanan, eh. Kultura talaga kasi siya. Hmm.
Yung may point ka dun sa imaging, oo nga 'no. Kaya din oo. Kaya wala din pala ako nakakitang mga young stanas dun nung nagwo-work ako. Kasi siguro talagang ginagawa nilang pang ano, business vibes at hindi siya mukhang outskirt ng ano, ng Oo, parang BGC. ito, sabi nito ni Trisha Maria Luis Ramos, inalign nila siguro sa etiquette ng international hotels, kaya bawal 'yun. Pero salamat sa heads up, noted 'yun 'pag nag-stay sa CPH. Puwede rin nga kasi 'no, since may gustong silang gawing vibe nga, kagaya ng sinabi mo na, um, may vibe na gustong ipakita rin yung hotel. Oo. Para sa mga siguro nga kasi known din yung maraming mga Pilipino na hindi naman lahat mapuputi or Hmm. hindi ewan ko, baka di ko rin kasi alam, eh. I mean, dito hindi kasi gano'n, eh. Dito marami rin namang maiitim dito tsaka mga madudungis pero walang masyadong gano'ng judgment. Pero may profile yung Oo. mga eshe, yung mga ika nga natin na young stanas, may profile na 'pag nakita mo, puta eshe ito, may gano'n. Siguro yung mga guard sa BGC, alam na nila yung itsura. Oo. Parang kumbaga meron din 'di ba dito tinatawag nila mga bogans, yung mga may Oo. tawag din dito bogans naman, Yun yung gano'n mga nakapaa din. 'di ba? Yung Oo, mga yung mga nakapaa sa mall? nakapaa na mga laging lasing, na 'pag nakita mo sila, kahit maputi sila, Hmm. dirty white sila. Oo. Off-white, parang gano'n. May libag-libag. Ta's maisip mo, tangina mga bogan 'to, ta's makita mo mga maingay sila gano'n. So, baka hindi rin nagdedepende sa kung ano lang yung suot, baka alam nung mga guard, baka may profile rin na Mm. na hinahanap or na nakikita. Feeling ko nga din. Pero feeling ko kailangan pa natin ng isa pang ad para Oo nga, makumpleto na. oo nga. Panalo sa bingo, plus, 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 plus. Panalo anytime, maglaro, anywhere sa bingo, plus, 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 plus. O yan, kung ayaw nyo maging young stanas, gamble responsibly. Gago. Kagaya ito, sinabi rin nito ni Alex dito sa sa comment. Mas grabe lang yung judgment ngayon dahil sa social media. Lahat kasi may sinasabi online. Diyan pumapasok yung yung tanong lang na hanggang saan ba yung freedom of expression? Mm. Kasi kailan ba papasok yung responsibility natin bilang mga magulang na parang sabihin yung mga anak natin na, "Oh, hindi mo naman kailangang masyadong OA yung freedom of expression mo." Na, "Oo, sige na, wala namang alam namin hinahanap mo yung identity mo." Eto sa totoo lang, hindi naman kasi namin alam yung kung papaanong gawin 'to, eh. And siguro maganda rin yung mga nakikinig i-comment din ninyo, papaano ba, hanggang saan nga ba yung freedom of expression? Kasi Mm. nga dito sa yung ang gusto lang naman namin ditong sabihin talaga, hindi naman natin hindi naman natin gustong turuan yung mga anak natin na mag-adjust para sa mundo. Dahil nga sa sobrang dami ng judgment dito, ang mas magandang tinuturo natin sa kanila is, mas magandang maturuan natin silang gumalaw ng mas ligtas sa loob ng mundong ginagalawan nila. Tama. Tsaka comment nyo din kung anak nyo yan, anong gagawin nyo? At kakausapin nyo ba or hahayaan nyo na lang? Tsaka mga papa, tandaan nyo din na dahil sa tatayhood, walang manual. Puro aktuwal.
Ayun, at batiin ulit natin yung mga Patreon natin na si Raymart Katapang, si Marvin Kapuyan, si Albion, si Mark D, si Sunny Sazon, si Kevin Gorospe ng Freshness by Ketorific. Available, makikita nyo pala yung Facebook page nila, same name, Freshness by Ketorific PH. At si Miss Abby Mondano ng A. Asco Machine Shop dyan sa Banawe. Tsaka Kevin Grospe, happy birthday to you. Tsaka I love you, Kevin. Yun. Salamat sa pagpe-Patreon. Sana mag-upgrade ka pa ng Patreon mo. Dahil nakakapag-produce ka nga ng mga dyan. ng mga comedy shows dyan. May napapala doon. Big time yan si Kevin Grospe. Alam ko nga, ipoproduce daw niyan yung Cool Pals sa LA. Pero before, malupit yan. Pero before niyan, siguro batiin lang din natin yung mga sumama sa atin sa live na hindi pa bumibitaw. Sana hindi pa bumibitaw. Siyempre, si Bean Santos ng The Broden Podcast, pakinggan ninyo yan. Si Carlo Miguel Nacario, si Otep Magpantay, si Daniel Santos, si Mark Reyes, si Alex Gatchalian, si Gons TP, Ton Ramos, Trisha Maria Luis Ramos, si Lance Lilan Canlas na gustong ipa-shoutout, si Masa Mulak, at si wala na. Si Julius PC, si JJ. Yan. Yun lang naman. Ayan, si Julius PC tsaka si JJ pala. Yun, salamat. Ayan, at salamat mga papa. Salamat mga papa.